Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Napatingin si Tong sa kanya ng may gulat at tinawag siyang Heavenly Devil. Ipinahayag ng MC, "Ako ay limitado lang sa lugar na ito, wala akong koneksyon sa ibang lugar. At naglalakas loob kang pag-usapan ang buong mundo. Bastos at arrogant ka." Pagkatapos nito, winasak ng MC ang pinatibay na pintuan gamit ang kanyang kapangyarihan. Yumuko siya at inamin na natanggap niya ang kapangyarihan mula sa Demon Lord. Ngunit, bakit niya gustong baguhin ang kulto? Pagkatapos ng lahat, ang tanging posibleng landas ay ang umakyat sa posisyon ng pinuno ng kulto. Sabi ni Chuno, ang kasalukuyang relihiyong mahiwaga ay parang bangin. Pinupush nila ang isa't isa sa sakit at awa na sila rin ang gumawa. Ni hindi nila kayang palayain ang kanilang mga sarili, pagsubok lamang na putulin ang tanikala ng kasamaan. Napansin ni Tanggi, hindi magsasalita ng ganyan ang batang pinuno ng kultong demonyo. Hindi ba't ginagawa mo rin ang pareho? Tiningnan ng MC ang kanyang kamay at sinabi, iyon ang dahilan kung bakit ako ang naging tagapagmana ng Demon Lord. Tumawa ng malakas si Tangji, kaya't tinanong ng MC kung bakit siya tumatawa. Ngunit si Toji ay nagngit-ngit at sumigaw, nakakatawa talaga ito. Ako ang tagapagmana ng langit na kapangyarihan ng demonyo na bumabago sa mahika. Hindi yan masama pakinggan, di ba? Naisip ng MC, seryoso ba siya? Baliw na ba siya? O pagod lang? Pagkatapos, nagsabi ito, humihingi ako ng pagkakataon. Kapag nakaligtas ako, ano pang dapat katakutin? Patatawarin mo ako, tama? Tinanong ni Chuno, bakit mo kailangang gawin yan? Sabi ni Tanggi, may mga bagay akong hindi pa natatapos. Sumagot ang MC, galit, hindi mo yan saklaw. Idinagdag pa niya, kahit ganyan ang katawan mo, sigurado akong may mga utos akong pwede mong gawin. Alam niya kung sino ang halmon. Napatingin ang MC sa kanya ng may gulat, syempre alam ko sila. Isa silang espesyal na organisasyong binuo ng mga tao mula sa mababang uri ng lipunan. Bagamat wala silang matibay na pagkakaisa, kilala sila sa pagbibigay ng bukas at malawak na impormasyon. Paano niya ito nalaman? Tanong niya sa sarili. Tiningnan siya ni Tanji ng seryoso, saka inilabas ang isang tablet at ipinahayag, ako ang ika-19 na henerasyong Halanjo. Naisip ng MC, gintong tablet ito. Tama nga, isa talaga siyang miyembro ng Halmon. Sabi ng MC, nilinlang ako. Ang Halmon ay namumuhay ng tago sa bundok. Komento ni Tangji, iyan siguro ang dahilan ng iyong pag-unlad tungo sa kapangyarihang makalangit ng isang demonyo. Tinanong ni Chuno, ibig bang sabihin nito? Dapat tayong magtiwala sa isa't isa. Ano ba talaga ang gusto mo? Sagot ni Tangji, isang pangako lang, sa Merm Alliance. May isang militar na pinuno na si Jegelman. Hinihiling ko na palayain mo siya. Naisip ng MC, siya ba talaga ang nagpabilanggo kay Jegelman? Gusto niyang malaman kung bakit nagbago ng ganon ang kanyang nakatatanda. Ano ang dahilan? Kung ito ay dahil sa paghihiganti, siya na marahil ang pinakadelikadong tao sa Merm Alliance. Ang pabayaan siyang mabuhay ay napakapanganib. Sabi ni Tangji, wala nang saysay kung ano ang iniisip mo. Gusto ko lang sanang nagbago na ang plano. Pero kung ikaw ang tagapagmana, wala na talagang mananatiling pareho. Sabi ng MC, marami nang nagbago. Tinanong siya ni Tangji, gusto mo ba akong mapasama sa panig mo? Sabi ng MC, kung susunod ka sa akin, kailangan mong magsikap. Sagot ni Tangji, isusugal ko ang lahat, mababaliw ako kung kailangan. At pag namatay ako, hindi ko maisasara ang aking mga mata ng mapayapa. Sabi ni Chuno, isa siyang baliw, masanay ka na. Ang gusto ko lang ay si Jegelman. Isa na siyang lumpo, mas mabuting dalhin mo siya sa akin. Sabi ng MC, sobra na yan. Napansin nitong na, mas bagay siya sa Merm Alliance kaysa sa kulto.
Tinanong ng MC, ano bang dapat nating? Tinanong kung ano na ang dapat gawin. Sabi niya, dapat buhatin mo muna ako. Hindi ako masyadong komportable ngayon. Inisip niyang para itong laban para mabuhay. Napabuntong hininga ang MC at sinabi, hindi ako magbabago kahit mamatay pa ako. Pagkatapos, tinulungan niya si Tong na maupo sa kanyang upuan. Sabi nitong, ang kasalukuyang kultong demonyo ay walang pinagkaiba sa isang aktibong bulkan. Mula sa 7 panig na palasyo hanggang sa konseho ng matatanda, mas malalakas na sila kaysa dati. Napansin ni Chuno, ibig sabihin nito ay may 2 kandidato para sa pagiging pinuno ng kulto. Sumagot si Tong, tama ang hinala mo. Dahil dito, ang paglitaw ng batang pinuno ay isang pabago-bagong salik para sa kanila. Kapag tinanggihan nila ang kasalukuyang pinuno, ang maliit na tagapagmana ang ako sa kapangyarihan. Ngunit kung siya naman ang tumanggi, magiging malaking pasanin ito para sa kanila. Naisip ng bida ang tungkol sa kultong demonyo. Tinanong nitong, may hindi ka ba ikinagagalak? Nabigla ang MC, bakit mo yan tinatanong? Ipinaliwanag nitong tinawag ng kaibigan mo noon ng Guangyang cult na basta-basta lang demonyo. Ikaw rin, ganoon ang pagkakabanggit mo. Naisip ng MC na masyado pang maaga para ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nagsalita si Shinso habang nakatukod ang mga braso, pwede mong ituloy. Paliwanag nitong kahit narating ng batang pinuno ang kapangyarihan ng Heavenly Devil, ang tanging kakayahan lang niyon ay wasakin ang espiritu ng demonyo, hindi ito maaangkin. Pagkatapos, kumuha siya ng kahon at sinabing ito ay orihinal na ginawa para talunin ang puso ng pinuno ng kulto, ngunit ibibigay niya ito sa kanya. Isa roon ang doktrina ng kalihim ng Guangyang cult, may ilang kopya pa ng orihinal. Isa pa ay ang aklat tungkol sa kasunod na henerasyon ng kulto. Dapat mo itong ingatan, Anya. Tinanong ng bida, ito ba ay isang maskara? Ikinwento nitong ang isang alamat tungkol sa pinagmula ng kanlurang Guangyang cult. Ayon dito, may isang Diyos ng kadiliman na lumikha ng isang masamang dragon, ngunit isang bayani ang ipinadala ng Diyos at pinatay ang halimaw na iyon. Ang maskara ay suot ng bayani na pumatay sa masamang dragon. Mukha lang itong simpleng maskara, paliwanag nitong, pero kapag sinuot mo ito, parang lulubog ka sa dagat ng dugo. Ginawa ito upang walang makakilala. Sa kultong Guangyang, ito ay ginamit ng 5 Diyos na kilala sa mga henerasyon bilang heavenly demons. Nasa iba't ibang panig sila ng mundo, at hindi alam ang kanilang kinaroroonan. Alam lamang na isa ay narito, at tinatawag itong Mask of Holy Fire. Tinanong ng bida, ano ang dapat kong gawin? Sagot nitong, itago mo hanggat maaari ang iyong kapangyarihan. Kapag nalaman nila na nasupil mo ang kapangyarihan ng Demon Lord, maaaring mag-alsa ang kalahati ng Guangyang cult laban sa iyo, at ikaw mismo ang mapipilitang humarap sa lahat ng ito. Naisip ng bida, sa kasong yun, walang panalo, lahat lang ay malulugi. Sabi nitong, anuman ang mangyari, hindi mo dapat masyadong intindihin yan. Kailangan mong kumbansihin ang kalahati ng mga palasyo at ang konseho ng matatanda bago magsimula ang pagpili ng tagapagmana. Kapag nagawa mo ito, madali ka nang maging pinuno ng Guangyang cult. Mayroon kang 4 na buwan. Ngunit kailangan niyang maging maingat sa pagpili kung sino ang unang pakikisamahan. May mga uunahan siya. Halimbawa, ang palasyo ng pagtanggap kay Joe, ginagamit nila ang impormasyon, ngunit kulang sila sa lakas. Bukod pa rito, hindi maganda ang reputasyon ng bida sa kulto. Hindi mo pa yan nakakalimutan, hindi ba? Tanong nitong, sabi ng MC, kung ang tinutukoy mo ay ang nakaraan, labis ko iyong pinagsisisihan. Tugon nitong, sino ba ang nakakaalam niyan? Ang alam lang ng lahat, ikaw ay basura. Kaya dapat ipakita mo sa kanila ang bagong ikaw. Lumakas ka, ibig sabihin nito, nasa panganib ang mga tao kung mananatili silang ganoon. Sa kabilang banda, lalong tumindi ang hindi makatarungang pressure mula sa 7 third-party na palasyo at konseho ng matatanda.
Paano ka makakatulong sa kanila? Tanong niya. Lumabas ka at lumibot. Makikita mo ang mga taong kayang baguhin ang buhay nila sa maliliit na bagay. Patuloy kang magtago at magkaroon ng sarili mong pagkakakilanlan. Kaya mo ba ito, batang pinuno? Napaatras si Chuno sa gulat. Dahil sa kanyang mga salita, inakala nitong nanawalan na ng pag-asa ang MC sa kanyang layunin. Ngunit biglang sinabi ng bida na kaya niya ito. Gagawin niya. Sinabi nitong nakahanga-hanga iyon. Tinanong ng bida, ayos lang ba talaga ito? Sumagot si Tong, ayaw mo bang palakasin ang iyong hukbo? May mga kakaibang kakayahan sila, pero palakad-lakad lang na parang walang direksyon dahil hindi sila matanggap sa lipunan. Napansin ng bida na bakante pa ang mga bahay sa maliit na palasyo. 10 upuan na lang ang natitira. Hindi ba kulang pa rin iyon? Tanong niya. Sabi ni Chinso na may ngiti, isa lang sa mga upuan ang may may-ari ngayon. Sabi nitong, kahit ang mumurahing palasyo tulad ng maliit na palasyo, nagiging marangya kapag ikaw ang nakatira. Nagiging sarkastiko ka na, sagot ng bida. Sinabi niyang dapat muna niya itong tingnan. Binuksan ni Benong ang telang takip at sinabing ito ay si Old Tasak. Sa kanya tayo magsisimula, aniya. Sa sandaling iyon, bumalik si Yulek na may dalang balde ng tubig, kasama ang matandang lalaki. Sinabi ni Yulek na kilala niya ang taong ito. Masama talaga siyang tao. Tinanong ng bida, kilala mo siya? Sagot ni Yulek, oo naman. Ayos ang buhay niya noon, pero nawalan siya ng asawa at uminom ng lason. Kaya masama ang tingin ng mga tao sa kanya. Sabi nitong, totoo ang sinabi mo. Dati siyang pinuno ng mga tagapagbantay ng pinuno ng kulto sa Guam Palace, isang dating taga-singil ng utang. Pero ngayon, wala nang may kailangan sa kanya dahil sa kanyang mga sugat. Lumingon ang MC sa kanyang lingkod at sinabing, umalis na tayo. Uminit ang ulo ni Yak, talaga. Ngayon pa, paano na ang tubig? Sabi ni Chuno, may bago na akong layunin. Makalipas ang ilang sandali sa Suburban Market sa Suburban, sa labas ng pamilihan, sa ilalim ng talon, may isang lambak kung saan nakatira ang mga taong nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang tubig na dumadaloy roon ay tila luha ng mga taong iyon. Kaya tinawag ang lugar na Birugal. Alam mo na agad kung anong uri ng mga tao ang naroroon, mga taong nawala ng lahat dahil sa sugal. Mga nalulong sa alak dahil sa kawalan ng pamilya, mga kriminal na nagtatago, at mga taong wala nang mapuntahan. Wala nang pakialam ang mga tao sa kanila. Wala kang mapapala sa kanila, at wala ring dahilan para pilitin silang magsisi. Ang araw-araw nilang buhay ay paulit-ulit lamang sa isang maruming tahanan. Ilang araw na ang nakalilipas, may mga taong nakayuko sa baybayin. May batang lalaki na nagtanong sa kanyang ina, pwede na po ba tayong umuwi? Nahihilo na po ako, sabi ng babae, tumahimik ka. Huwag kang maingay, may mahalagang taong darating ngayon. Kung gusto mong mabuhay, magtiis ka. Kaya mo ba? Susubukan ko pong tiisin, sagot ng bata. May lalaking nagalit at nagsabi, sino ba ang nagdesisyong pumunta rito? Gusto ba niya tayong patayin para lang may madaanan siya? Sinaway siya ng kaibigan niya sa takot, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba narinig? Ang batang pinuno daw ang parating. Napasigaw ang lalaki, asterisk, ano? Yung demonyong yun pupunta rito. Biglang sumigaw ang isa, nandito na siya. Lahat lumuhod. Kung ayaw niyong mamatay, huwag. Yung tingnan sa mata at lumuhod na kayo. Sa oras na iyon, may lumulutang na bangka sa tubig. Nandoon ang bida, nakaupo sa lotus position, nagmumuni-muni. Habang naglalayag sila, nadaanan nila ang isang parang ng mga bulaklak, at napatingin dito ang bida. Sinabihan siya ni Yulek, tumingin ka sa unahan. Maraming tao ang nagtipon para salubungin tayo. Narito pa ang lokal na mga gwardya. Lumapit si Jung Chan, ang pinuno ng nayon, at sinalubong ang batang pinuno. Malayo pa ang nilakbay niyo para makarating sa aming maruming lambak. Ikinagagalak naming makita kayo.
Nagsimulang purihin ng mga tao ang batang pinuno, at inisip ng MC, parang sa emperador lang ibinibigay ang ganitong papuri. Maraming bagay ang kailangang baguhin dito, isip ng MC. Tiningnan ni Chuno ang mga tao at tinanong, mainit ba talaga dito? Napakunot noo ang mga tao. Mainit ba rito? Tanong muli ng bida. Sagot ni Jungan, hindi naman talaga. Sino ba ang iinitan sa lugar na ganito? Pilit nilang tinatago ang epekto ng init. Sabi ni Yulak, nagpapasikat ka na naman. Kaya na. Pagkatapos, lumapit siya sa pinuno ng nayon at tinanong kung maari silang samahan. Sumagot si Jung Chan na kailangan nilang pumunta roon. Naisip ng MC, karma na ito. Pagdating sa bahay, tinanong ni Jungan kung nahirapan ba sila sa biyahe papunta roon. Pero bakit bigla na lang daw naisipan ng batang pinuno na bumisita sa lugar na ito? Inis na tanong ni Yulk, kailangan pa ba ng dahilan ng batang pinuno ng Guangyang cult para tingnan ang buhay ng mga tao? Napatawa si Jungan ng alanganin at sinabing tama siya. Pero nakaramdam daw siya ng pagkailang sa harap ng batang pinuno. Wala man lang silang may hahanda para sa kanya. Napansin niya na mas mahirap pa raw ang kalagayan nila kaysa sa mga nasa liblib na lugar, kahit pa may pamilihan silang malapit. Sinabi ni Janan na totoo namang may pamilihan, pero kilala itong napakahirap na lugar. Tinanong ng MC kung dati pa bang naroon ang mga bulaklak. Alang-inang sagot ng lalaki, pasensya na po, pero hindi ko talaga kabisado ang lugar na ito. Sabi ni Chuno na naiintindihan niya, kaya maaari na itong umalis. Sabi ni Junction na kung kailangan daw nila ng kahit ano, maaari siyang tawagin kahit kailan.